Hello mga bro, no? Ito, meron tayong i-unbox ngayon na front shock, no? Pang Raider 150. Pero, i-install natin to sa ating Rusi DL150. So, dito ko pala siya nabili sa Shopee. Ayan. Ang brand nito is King Drag na brand. Ayan, oh. King Drag. Yun. So, napili siya ng kapatid ko na bilhin. Kaya, install natin. At susubukan natin kung kumusta ba to. So, ito na siya. First impression, okay naman. Pero napansin ko dito na medyo maiksi siya dun sa stock ng Rusi DL150. Okay. So, maayos. Ayun. Maganda siya, no? Medyo magaan. Mabigat din pala. Mabigat din pala to. Ayan. So, tara, subukan nating install dun sa Rusi DL150 kung kumusta ba yung magiging itsura niya. Para makita natin. So, ito yung Rusi DL150 natin na front shock. So, makikita nyo, yan yung ginawa natin dati. Ngayon, naisipan naming magpalit kasi nga, syempre, medyo hindi na bagay yung itsura niya, no? So, unti-untiin kasi namin palitan tong mga panglabas. So, susunod namin dyan yung mga mugs, papipinturahan pa yan. So, ito yung mga tools pala na gagamitin natin, no? Usually, mga ano lang naman to, 10mm, 12, 14, yan. Mga ganyang sukat yung kailangan natin. So, yan yung mababaklasin natin. Itong sa gulong, itong sa may T-post, ayan, dito pa sa taas. 10mm din yan. Maski ito, 10mm, pati ito, 10mm din yan. So, yan lang. Tapos ito, 10mm sa may caliper, 10mm, dalawa, tatanggalin rin natin mamaya yan. Pero pinakauna nating tatanggalin dyan is yung gulong syempre. So, i-prepare ko lang yung camera. So, yan. Gamit kayo ng 14mm. Sa akin sa sukat ng axle nito, yung ehe, is 14. So, ganyan lang yung pagbaklas, counterclockwise lang. After nyo mabaklas, okay. So, dito, sunod naman natin yung sa may brake caliper. So, 10mm lang din yan. So, ganun lang din. Counterclockwise, baliktad na ikot ng relo ang pagbabaklas. So, ganyan lang siya kasimple, no? So, yan. Kitang-kita nyo naman. Tanggal na natin. Maski yung ano dyan, yung sa may brake hose niya, tatanggalin din natin mamaya yung pinaka-bracket. So, sunod na din natin yung dito sa may bandang T-post, no? Yan. Tapos saka dun sa may pinakataas. So, pare-parehong sukat lang yan, mga bro. 10mm lang siya. Yun. So, tanggal na. Sunod naman natin yung isa. Ganun lang din, luwag-luwag. Ngayon, kapag medyo mahirapan kayong magluwag, kapag mahirap nyo siyang tanggalin, subukan nyo lang luwagan yung sa may bandang taas, yung pinaka dun sa may manibela niya. Subukan nyo lang magluwag. Ako kasi hindi ko na niluwagan yung kabila, pero yung kabila, itong shocks na to, niluwagan ko pa ng konti kasi hindi ko siya mahugot ng agad-agad. Dito lang yung isa na nalaglag na lang. So, yun. Pagtapos yung luwagan, ito na siya. So, compare natin ano ba yung pagkakaiba niya. Kasi napansin ko medyo maiksi siya ng konti. At tama nga yung hinala ko na medyo mas maiksi siya ng konti dun sa stock. So, hindi ko maipakita ng masyado pala. So, ganito siya. Pag pinagtapat, yan yung distansya, yung diferensya. Which is okay lang din naman kasi hindi naman siya big deal sa akin. Kasi minsan binababaan ko pa nga ng konti eh. Kaya, tara, install na natin. So, sa paglalagay naman, baliktad lang nung kanina. Kung ano yung una yung tinanggal, siya naman yung mahuhuli ngayon. At kung ano yung nahuli yung tinanggal, siya rin naman yung mauna. Which is ngayon yung front shock. So, default muna yung paglalagay. So, tornilyohan nyo lang muna ng hand tight. Tapos, yung tamang mahigpitan lang siya na hindi malalaglag. Tsaka na kayo mag-adjust mamaya kung ano yung adjustment na gusto nyo. So, yun. So, nailagay ko na yung kabila.
Tsaka ito, yung isa. Ngayon, para sure na magkatapat yan, ang gagawin muna natin is lalagyan natin ng ehe. Yan. Siya yung magiging guide para sure tayo na kapag hinigpitan natin yung sa may T-post na 10mm tsaka yung sa may bandang taas, 'di ba? Talagang sukat na sukat siya. Tsaka pantay na pantay. So, ganyan. Yan. So, tamang adjustment lang. Ngayon, dapat smooth yung pagpasok niyan. Parang ganyan. So, tanggalin natin. Okay na yan. Nahigpitan ko na rin yung sa may bandang taas. Pagdo-double higpit na lang tayo pagtapos na ito. Sunod naman natin yung sa may brake caliper. Dito, madali lang din. Kasi, 10mm lang din yung bolt niya. Yan. Meron pala tong washer na nilagay kasi nga for adjustment dun sa may niya, brake. Kasi minsan sumasayad Kaya nilagyan ng washer. So, sunod natin yung gulong sa harap. Lagay natin yung sa may gearbox na hindi na gumagana. At yan yung mga susunod nating papalitan. So, dito, lagay muna natin yung ehe. Kumbaga, nakaabang lang muna siya. Para itutulak nyo na lang mamaya pagka napagtapat nyo na yung sa may adjuster nya. No? Tapos yung sa may gearbox ng brake. Speedometer pala, sorry. Hindi brake. So, dito, kinakapakob muna siya kasi nalalaglag. Pero, kasi, at ito pa, yung sa may brake pad, ito. So, gamit kayo ng flat screw pag medyo nagdikit siya or aksidenteng naipreno habang nakatanggal yung gulong. Normally, nangyayari yun sa akin kasi makakalimutin ako. So, ayun. Ibubukan nyo lang naman yan para maitulak yung dalawang piston dun sa may brake caliper. Okay. So, pasok natin tong bilog na bakal dun sa may brake brake pad. So, ayan. Oops, wait lang, nalaglag ulit. So, tatandaan nyo, dapat nakabang na yung ehe kung mag-isa lang kayo, no? Pero pag may kasama kayo, mas madali, syempre. O, yan. So, pag napagtapat nyo na siya, yun. Hanapin nyo lang ng maayos. Yun. Mararamdaman nyo naman yan pagka tama na yung yun. So, pumasok na siya, no? Yun, smooth. So, check nyo rin, baka may sayad. Kaya nga, may purpose yung washer na nilagay ko dyan kasi nga, medyo sumasayad siya. Kaya, para umadjust yung clearance nung mismong brake pad dun sa, bakal na bilog na yan, nakikita nyo, yung pinasukan ng yung ipinasok dun sa brake pad, kailangan i-adjust. So, higpitan muna natin. Ito yung tamang higpit lang muna, wag yung sobrang munang higpit na higpit. Yung saktuhan lang, kasi tatansyahin pa natin mamaya yan. So far so good. Yun, medyo di pa nakaayos. Ayusin ko na lang yan mamaya para maganda yung play. So, ang purpose lang naman natin dito is para maipakita na ma-install natin yung king drag na to. Kung kumusta ba yung bounce niya. Ngayon, honest review, dun sa pinagbilhan ko ng na to, front shock na to, napansin ko at hindi ko lang naipakita sa video na yung kabilang front shock is okay siya, maganda yung bounce. Pero yung pangalawa, hindi ko alam kung kaliwa or kanan, hindi siya ganun Although wala namang lumalagotok. Medyo matigas nga lang siya compare dun sa isa na malambot. Parang ang layo ng diferensya nung pagka-bounce. Okay lang sana kung yung bounce niya is malambot yung sa kabila tapos yung isa medyo matigas lang ng kahit konting-konti. Okay lang yun pero yung medyo matigas talaga siya. Nagba-bounce naman, kaya lang mararamdaman mo na medyo may ganit pero walang lagotok. Kaya ayun. Kaya naisipan ko na ring sabihin dito para at least 'di ba? Hindi kayo masyadong mag-expect na sobrang solid naman yung pagkagawa sa kanya. Yun lang yung napansin ko dito. So, testing natin. Ayun.
So, hindi ko siya masyadong ma-bounce kasi naka-center stand ako dyan. Yan o. Yan yung bounce niya. Well, sa pakiramdam ko is okay naman. Okay na rin yung bounce niya. Kasi pagka mabilis ka naman at pumreno, dun mo talaga malalaman yung pinaka bounce niyan. So far, so good naman. And aabangan ko na lang kung may tatagas. Ngayon, pag may tumagas dito, i-upload ko yung video. Ngayon, pag hindi ako nag-upload ng video regarding dito, sa king drag na to na front shock, goods siya, no? So, obserbahan ko muna. Sa ngayon, pinakita ko lang kung ano ba yung outcome niya. So, yan yung outcome, mga bro. So, salamat king drag sa front shock na to at dun sa seller. So, ayun. Maraming salamat mga bro. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Huwag nyo sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Salamat!